So, welcome back sa aking channel guys. For this video, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yung e-bike kung hindi ito tumatakbo. So, ito yung pinaka-system ng e-bike natin. Meron tayong motor, meron tayong controller, throttle, yan, panel board, susi. So, kumpleto po yan guys. So, ngayon, isa-isahin natin yung pag-troubleshoot kung ano ang dahilan kung bakit hindi siya tumatakbo. So, meron tayong mga step by step na gagawin guys. So, una, susi. Kung yung e-bike mo is wala siyang display or wala siyang power, una is check mo yung battery. O kaya check mo yung fuse. So kung makita mo naman yung fuse na sira, then replace. Pag nakita mo naman yung battery na may mga naputol na wire, then replace. And then, kabit mo po siya ulit. The next is pagsusi natin. Kung meron siyang power pero ayaw pa rin umandar, check natin yung battery. Sa ganitong setup is 48 volts. So meron siyang dapat 42 volts lowest stock voltage. So dapat above 42 volts yung laman ng battery para umaandar yung e-bike natin. Then the next is try natin check yung mga brake sensors dito. Kung gumagana siya or hindi. Try nating tanggalin. Kasi ito ayaw mandar. Ayaw mandar. Try nating tanggalin. Ayaw pa rin. So, yun yung sa right side. Tanggalin din natin yung sa left side. Yan. So, umaandar na po. Possible kasi hindi siya umaandar dahil may problema na yung mga brake sensors natin. So, yun. Pag nakita nyo na yung problema is nandito sa kabilang side, pwede siyang i-replace yung whole handbrake or replace the brake sensor. So, yun yung problema, brake sensor. So, after mo ma-check yung mga sensors niya, tapos ayaw pa rin siya umandar, next gagawin mo is, check mo yung accelerator. So, meron siyang two types of checking. Paano siya malalaman kung itong throttle natin okay or hindi. So, first check is without power. The second is with power. So, without power, it means naka-detach po siya. And then with power is meron siyang power supply. So, ngayon, step by step natin gagawin. So, guys, ito po yung connection ng ating accelerator o kaya throttle. Checking without power is dito po tayo sa continuity. Sa accelerator wire natin, meron siyang dalawang socket. So, ito yung para sa 1, 2, 3 na speed selector and then ito po yung para sa transistor. Itong line ng transistor, ito po yung i-check natin. So, meron siyang positive, meron siyang negative, at itong isang sa gitna is itong tinatawag na signal wire. Una, positive to positive, negative to negative. So, ganito lang siya guys. Yan. Negative, positive. So, ito yan guys. Yan. So, dapat meron siyang data na 800 or minsan sumusobra 800 to 1,000 mostly napapansin ko dyan. So, pag may reading na ganyan, possible pa po siya gumagana. Yan. And then, paano i-check yung sa gitna? Yung signal wire. So, ganito din yan. Itong positive probe, dapat dito siya sa negative na wire. And then, itong negative probe, yun yung i-connect natin doon sa signal wire. So, ganito siya guys. Positive probe to negative wire and then the negative probe is dito sa signal wire. So, ito yung sa gitna guys. Meron siyang 600 plus na data. So, yan 624. So, paano siya malalaman na sira itong throttle natin?
Once chinik natin yung negative positive, tas may tunog siya, grounded o kaya sumusobra na po yun. O kaya pag tester mo is wala siyang data, 0, 0 lang talaga, walang lumalabas. Sira po yun guys. So the second one naman, paano siya i-check is with power. So it means meron siyang dapat power. So dahil kailangan natin ng power, dapat naka-connect itong mga wire na ito. Dito tayo sa 20 volts. So ayan guys. So ang i-check pa rin natin is itong transistor line. So itong wire na to, ito yung i-check natin kung okay or hindi. So first is positive to positive, and then the second one is negative to negative. So ganito yan guys. So pag chinek natin siya with power, supposed to be meron siyang maximum power of 5 volts. So makikita natin na sa 4 plus, yan, 4.4. So malapit na lang yun sa 5 volts. And then the second one guys is paano natin i-check itong signal wire. Ito kasi yung nagko-control ng speed. Diyan yung signal na makikita natin. So itong negative is dito pa rin siya sa negative guys. And then the positive is itong sa gitna signal wire. So meron siyang 0.8. Pag pina-under na yan, meron siyang 0.8 to 3.6 or 3.7. Yan, maximum na po siya guys. Yan, kaya nagko-control siya ng speed dahil nakadepende po yun kung gaano kalakas yung pihit na accelerator natin. Yan. Ngayon guys, paano natin malalaman na sira or di sira using with power checking? So, pag tester mo pa lang ng ganyan, kung 0 data, 0, 0 lang, alam mo na agad na sira. Or kung hindi mo pa pinihit yung accelerator is meron na siyang mataas na data compare dito, hindi na po siya accurate. Yun yung sira na rin po. So after mo ma-check ng accelerator, na-confirm mo na wala namang problema pero ayaw pa rin umandar, so check natin yung controller. So guys, ganito rin yung pag-check ng controller. Ito yung controller. So, controller natin is meron din siyang two types of checking. So, una is with power and the other one is without power also. So, with power, it means meron siyang power. So, bigyan natin siya ng power. Meron siyang power. So, ang chine-check lang dito is dalawang connection lang. Itong connection ng accelerator at itong transistor ng motor. So, yun yung i-check natin kung meron siyang supply na maximum of 5 volts. So, dahil with power, dito tayo sa 20 volts lang. Kasi 5 volts lang po yung hinahanap natin dito. So, positive and negative, meron siyang 4.4. Ito yung nilalabas na kuryente sa accelerator. And then, ito naman yung sa motor. So, it means meron siyang kuryente. Almost 5 volts na po yan, guys. So, it means buhay na po yan. Kasi pag pinatay po yan, walang kuryente yan. Pag pinatay po natin yan, 0. So, pag nabuhay naman po siya, meron siyang 4 point something. So, almost 5 volts po siya. So, ganun yan. Motor and accelerator. So, yun. Yun yung pag-check ng with power. Dalawa lang siya. So, the other one is checking without power. It means nakatanggal po itong mga connections na to. So dahil di natin kailangan ng kuryente, so itong controller lang talaga ang i-check natin. Tatanggalin natin itong connections. So, ngayon guys, ito na. Natanggal na natin yung mga connections guys. So, bali, the whole controller na lang po yung i-check natin. So, paano siya i-check? Ang without power is ganito. So, dahil di natin kailangan ng power, dito tayo sa continuity. And then, ang i-check natin is itong dalawang
connections lang ay dalawang linya. Ito yung sa main line ng kuryente natin galing sa battery, and then the other is going to motor. Dito yun galing sa motor. So, paano siya i-check para malalaman natin kung may problema na yung controller. So, una, itong positive tsaka negative. So, dapat i-check natin positive to positive, then negative to negative. Yan, dapat number lang po, dapat data lang ibibigay niya. Once tumutunog na po yan, guys. So, nasa 1,000 plus din to. So, yan, yan. Pwede rin 900, yan, mga ganun, pwede rin siya. So, dapat data lang pa ibibigay. Hindi siya tumutunog. Once tumunog na to, guys, ibig sabihin, sira na yung controller mo. So, yung laman ng controller mo, may problema na. Shortage na yon, so hindi na siya gagana. So, yan. Kung hindi siya tumunog, the next natin iti-test is itong linya ng motor natin. So, paano siya i-test? Positive probe dito sa negative line, itong wire na black. And then the negative probe is dito sa tatlong kulay ng phase wire natin. Ito yung nag-represent kasi ito ng mga MOSFETs natin dito sa gilid, guys. So, ito yan. Paano siya check? Positive probe to negative line. And then the negative is itong sa kulay. Unahin natin itong green. Meron siyang 447. The other one is 446. And the other one is 446. So, almost libi lang, magkadikit lang yung data nila, guys. Pag malayo na po yung agwat, katulad din yan dito. Once malayo na yung agwat, ibig sabihin, may problema po yung MOSFET natin dito. So, yun yung dahilan kung bakit di siya umaandar. Minsan nanginginig na lang siya pero hindi siya totally makakaikot ng motor dahil hindi na balance yung MOSFET natin sa gilid, guys. So, sometimes din pag check natin tumutunog na, ibig sabihin nun may sira na po yung MOSFET natin sa gilid. Yun yung dahilan kung bakit need na natin mag-replace ng controller. So, ibig sabihin defective na yung controller, di na siya aandar. So, after ma-check ng controller na wala namang problema, pero ayaw pa rin umandar. Then, ito yung next natin. Check natin yung motor. So, itong motor natin, meron siyang tatlong hall sensor o tinatawag natin na transistor sa loob. Meron siyang two type of checking. So, with power tsaka without. So, ngayon gagawin natin is with power. So, dahil with power checking, kailangan siya naka-power on. So, meron siyang power, guys. So, dito yung transistor line o ito yung hall sensor na dapat natin chine-check. So, again, meron siyang hinahanap na 5 volts. Maximum of 5 volts. So, kaya ang gagamitin natin is dito tayo sa 20 volts. Meron siyang negative positive at meron din siyang tatlong blue, green, yellow. So, itong tatlong kulay represent as tagay-isang transistor po o kaya hall sensor. So, una is positive to positive kasi hahanapin natin yung maximum of 5 volts na supply na galing sa controller. So, ayan, meron siyang 4.3. So, almost 5 volts kasi ito yung supply na galing sa controller. So, almost 5 volts na rin siya. So, okay na siya. And then, the next one is itong yellow, green, blue. So, paano ba siya i-check? So, itong negative natin is steady lang siya sa negative. Saksak lang natin siya sa negative, guys. Now, meron siyang tatlong kulay. So, unahin natin tong yellow. So, yan. Ngayon. So, para malalaman natin kung okay ang hall sensor, so tong yellow, pag inikot po natin tong motor, magbibigay dito 4 ganyan, tapos 0, then 4.9, 0. Yan. So, pag inikot natin, yan. So, naging 0, and then ikot pa natin ulit, 9. So, on, off yung signal niya. So, ganun po yung process ng hall sensor natin. Kaya, dapat nagbibigay siya ng 0, then 4, 0,
4. So, yun, okay. So, yung kulay yellow natin na line is okay. So, the next is yung sa gitna, itong green. Check natin. So, meron na siyang 0. So, pag inikot natin to, 4. 0. So, ibig sabihin, okay rin yung signal ng motor natin sa kulay green. And then, the other one is blue. Yan. So, dapat maging 0, 4, 0. Yan. So, magiging ganyan dapat. So, yun yung pag-check ng with power. Paano mo malalaman na may problema yung hall sensor natin? So, itong tatlong kulay na to, kung hindi sila parehas ng data, may mababa o kaya mas mataas, it means may problema na yung hall sensor. Either isa or dalawa or lahat ng hall sensor, may problema niya. Pero mostly, isang hall sensor lang masisira, hindi na aandar yung motor mo. Yun yung pag-check ng with power. So, the next one is without power. So, dahil without power, hindi natin kailangan yan. At dapat naka-detach o kaya nakatanggal to. Kasi, ito lang yung i-check natin. So, paano ba natin i-check? Dahil without power, lilipat tayo dito sa continuity. So, ganun ulit yung checking. Positive to positive, then negative to negative, guys. So, ito yan. Positive and negative. So, ayan. Negative. So, ilan ba dapat ang makikita natin dito? Pag chinik natin yan, meron siyang, dapat meron siyang 800 to 1,000, guys. Yan. So, ngayon meron siyang 900 plus. So, mostly umabot siya ng 1,000, pero pinakamababa nasa 800. So, okay siya. Pasok po siya, guys. And then, paano natin i-check tong tatlong kulay, yellow, green, and blue? So, ito yung nag-represent kasi sa hall sensor natin. So, first is, itong positive probe is doon sa negative wire, dito sa may black. And then, the negative, dito sa tatlong yellow, green, and blue. So, ano ba makikita natin dapat dito? Meron siyang ayan, 600 plus. Yun yung sa kulay yellow. Ito naman sa green. And then the other one is sa blue. So kung mapapansin mo guys, almost pantay lang talaga siya. So 611 sa kulay yellow. Sa green is 610. And then sa blue is 610. So almost 611. So almost pantay lang talaga siya. So kasi dapat pantay yung data na ibibigay niya. Kasi pag hindi na siya pantay, kunyari 610 and the other one is nasa 700 plus or mas mababa pa dyan, it means hindi na siya pantay. Yun yung dahilan kung bakit hindi siya aandar, guys. So dapat pantay siya. Kung sabihin natin nasa 580 lang yan, basta yung the other is 580 lang din. So, pwede siyang umandar. Basta, as long as pantay po yung data ng tatlong hall sensor natin, guys. 611, 16, and then 611. So, almost isa lang yung difference nila. So, paano mo masabi na ito is hindi na okay yung transistor? Itong digit sa last, once bumaba siya ng 5 or sumubra siya ng 5, hindi na siya maganda. Supposed to be dapat wala pang 5. Either 1, 2, or 3 lang yung difference sa dulo. So ayun guys, na-check mo na yung mga sensors, na-check mo na yung accelerator, na-check mo na yung controller, na-check mo pa yung motor, pero ayaw pa rin naman dar guys. I suggest na replace na lang tong controller. Kasi ang controller is, meron siyang bolts makikita, pero yung pinaka-processor niya sa loob is hindi natin matitest. So, yun. Kung ayaw na talaga gumana, replace new controller.